Ngayong araw, kapiling natin ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at siya rin ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel pagdating sa usapin ng impeachment. Kapiling natin si Representative Sia Alonto Adjong ng Lanao del Sur sa unang distrito. Magandang araw po ang aming pagbati. Kayo po ay napapakinggan at napapanood sa atin pong Bombo Network News. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. At kumusta po ang inyong mga paghahanda sa panig ng prosekusyon sa usapin ng impeachment? Magandang umaga, Dennis. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. Well, nalalapit na nga po yung sinabing nung nakaset na date. In fact, nakita naman natin yung date kung saan mag-uumpisa yung mga pre-trial conference. So medyo palapit na tayo doon. Naghahanda na rin ang ating prosecution team para tayo ay maging prepare sa ating paglalahad ng mga ebidensya, paglalahad ng mga possible na mga witnesses. So ito ay parte doon sa regular naman na paghahanda ng bawat prosecution. Maski saan ka naman pumunta na trial, talaga may handaan dyan, di ba? Both the camps, the defense and the prosecution. Isang indication din kasi ito na ganito namin nirerespeto ang impeachment court. Kasi siyempre pag ikaw ay huharap na diyan sa impeachment court, hindi ka lang haharap sa mga hukom, senador, no? Harap ka rin sa taong bayan. Dahil naintindihan naman ng taong bayan na itong pinag-uusapan dito, itong sinasabing accountability mechanism ng Constitution ay para din tumatayong para ito sa mga prosecutor. Itong prosecutor na to, mga prosecution team, ay para din ito prosecutor ng bayan. Dahil ang nililitis dito ang mga alleged violation ng Constitution ng Vice President Sara Duterte. So siyempre part ng way to be able for the public to be able to understand effectively kung ano yung magiging testimonya, yung presentasyon ng mga ebidensya, kinakailangan ng ating House Prosecution Team ay maganda na rin sa nalalapit na impeachment trial. Okay, hindi ho ba kayo nababahala dito sa mga developments sa Senado? Dahil itong nakalipas na linggo, isa ho kayo sa naakusahan na tumanggap daw ng mali-malitang pera. At pati na yung usapin po ng impeachment, sabi ng ilan, posible raw maapektuhan. Noong isang buwan, may arestuhan pa na nangyari pero hindi natuloy. May barilan. Tapos ito ngayon, dalawang panig ang nagkiklaim ng liderato ng Senado. Ano po ang take dito ng House Prosecution Panel? As far as the House Prosecution Panel is concerned, ang ating inaantabayanan at ang ating look forward, ang ating ini-expect ay yung magiging flow ng trial na yon in relation to the House Prosecution Panel to display to present the evidences. Pagdating naman sa Senado, hindi lang naman tayo ang nalulungkot, Lahat naman ng ating taong bayan ay nakatutok ngayon sa nangyayari sa Senado at tayo nalulungkot dahil yun nga, nasabi mo nga, yung mga recent developments, in-expect ng ating taong bayan na hindi lang naman ang paksa na pinag-uusapan ngayon sa Senado ay itong impeachment trial na ito, itong nalalabing impeachment trial. Meron din tayo sa House of Representatives na ipasa ng mga LEDAC priorities na inaasahan sana natin ang Senado rin ay magkaroon ng counterpart legislation tulad ng Kalinga bill. Ito po ay isa sa mga batas kung saan ay ina-address po natin yung naging impact nitong energy crisis na ito sa ating mga kababayan. So nakakalungkot dahil hindi lang naman ang pinag-usapan din natin dito yung impeachment. Yung pinaka-primordial na trabaho po ng Senado ay naantala din po dahil nga po sa itong mga recent developments na to. Tayo naman bilang kinatawan ng isa sa mga kinatawan sa Kamara, dahil co-equal branch naman natin ng Senado, patuloy pa rin po nating mini-maintain ang yung sinasabi pong institutional respect sa ating co-equal branch. Subalit gusto naman talaga natin na makita natin na magkaroon na sila ng pagkakaisa, understanding kung meron mang differences pagdating sa kanilang internal dynamics
sana ay sana ay maset aside ito para lang po sa taong bayan, para po yung mga importanteng measures, no, legislation ay may sulong na po sa Senado para po sa kapakanan ng ating taong bayan, no. Yun po ang ating ninanais na sana makita, magkaroon po ng a semblance of understanding so that the Senate can dispense with its usual business of passing legislation that are truly important and needed by this country. Okay, para po sa mga nakikinig at nanonood ng Bombo Network News sa panayam po na ito, ay may mga karagdagan ding katanungan ng akin pong katandem, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Alright. Representative Adjong, wala naman po bang naging epekto po yung adjournment naman ng Kongreso? Hindi po ba mahihirapan na mapadalo yung iba pa pong mga mambabatas na may malaking partisipasyon din sa impeachment at iba pang trabaho po ng House of Representatives? Well, irregular naman nagkakaroon tayo ng Senate dahil talaga naman with or without the impeachment trial, talagang nakakalendar na nga po ang legislative business ng both the House and the Senate, no? Tama po 'yun. Ito'y gagamitin natin ito naman sa when it comes to the House prosecution team. Definitely the time allotted to us will be used for the preparation, for the preparation of the House prosecution team, including the evaluation of the potential private prosecutors. Para po sa ganon ay pag dumating po yung oras na may tatakda ng korte kung saan mag-uumpisa po itong pre-trial conference, ay handa na nga rin po hindi lang po ating mga prosecution, pero naka-arrange na nga po yung magiging latag ng kanilang mga ebidensya dahil alam po natin sa pre-trial conference ay markings of evidence, submission of the potential witnesses, no? Generally makikita po natin diyan kung ano yung magiging tugon at sagot din ng depensa at ano yung magiging flow ng korte pagdating po sa actual trial na yan. Just to follow up po, Representative Jong, gaano po ba yung inaasahang itatagal naman ng presentation po ng mga ebidensya considering na may mga pangyayari na kung saan hindi na po umaabot doon sa kumpletong discussion ng articles of impeachment at humahantong na po agad sa paghatol? Well, ang articles of impeachment po na na-transmit sa Senado at kanila pong tinanggap ay 4 po yan, no? So pagdating naman po dun sa paglatag, isa po yan sa magiging strategy ng ating prosecution panel. Hindi naman pwede nating i-preempt, no, or sabihin sa ngayon dahil nga wala pa naman talagang actual trial. So ito nga sinasabi nila, as the trial goes, some development may happen kasi unang-una may response din ang defense. So depende po yan kung anong magiging pag-uusap. Pero what I can tell you right now is that the articles of impeachment, 4 po yan, presentation of evidences and including the testimonies of potential witnesses ay nakaangkla po doon sa 4 articles of impeachment na na-submit na po at na-transmit na po sa Senado. At ito po ay kanilang tinanggap, no. Pagdating naman po doon sa sinasabing ibasura o dismiss, questionably po 'yun dahil ang sinabi po naman sa Constitution, once na nag-convene ang Senado into impeachment court, they only have a choice either to acquit or to convict the respondent, no. Wala naman po doon sa ating Constitution wherein the Senate, acting as an impeachment court, can immediately dismiss the case or the articles of impeachment without hearing and trying and allowing the presentation of evidences and the presentation of all the possible testimonies of the witnesses for it to be able to create an environment where there's really a sense of accountability procedure na mangyayari. So, yun po yung aming paninindigan dyan. So, let's just wait until the actual trial happens. But before that, of course, yung sinasabi ko po sa inyo, na meron pong pre-trial conference wherein doon po natin makikita yung latag at yung ng bawat kampo at yung generally, yung magiging flow ng discussion sa actual na impeachment trial na. Alright, Bombo Dennis. Okay, sige. With that, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan at kami patuloy na aabang dito sa mga development na ito, lalo na mula dyan sa panig po ng prosecution and of course, doon sa impeachment court.
Thank you so much, Representative Sia Alonto Adjong. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.